Father Llamaso, bakit po ba sa tingin nyo, paigting po ng paigting yung demand ng maraming tao para bumaba po sa pwesto itong sa Senate President Alan Peter Cayetano? Bakit po kaya? Sinasagot pa ba yun? Ang daldal eh. Ang daldal. Akala niya, yung magsasalita siya, makakaahon siya sa lusak. Akala niya, yung magsasalita siya, makakaahon siya sa kumuloy. Eh, palubog ng palubog, di ba? Hindi, Oo, daming iba paliwanag yung eh. kailangan maging masyado matalino, di ba? Para ma-realize na lumulubog ka sa kumuloy. Di ba? Eh, kung naman yan, naglasal yan, nag-UP, nag-Ateneo. Ibig sabihin, inaasahan ko naman may minimum naman yan na common sense, di ba? May minimum man lang na political sense. Pero palubog na palubog eh. Hindi magsasalita. Tapos meron ka pang Psalm 23 sa likod mo. Hindi magsasalita ka. Kaya mo yun? Hindi ko kaya. Tapos magkukot ka pa ng Biblia at magsasalita ka. Di ba? Parang yung mga tao eh, punong-puno na eh. Punong-puno na sa'yo. Kahapon eh, 87% sa social media ayaw sa'yo maniwala. Eh ngayon, mahigit 90% na. No? Mas unpopular ka pa kay Bato eh. Na malapit na 86%. Eh, malaki yung problema mo. Tapos galit ka sa lahat. Galit ka sa mga reporters, no? Galit ka sa mga dean ng mga law school. Mag-apologize daw sa iyo, di ba? Galit ka dun sa dating sergeant at arms na nilait-lait mo, di ba? Mas may karangalan naman yun kaya sa iyo, di ba? Okay na magalit ka doon sa Ronald Llamas, wala naman talagang kwenta yun, no? Pero sa lahat nagagalit ka eh, no? Parang ano bang ginawa ko? Bakit wala nagsisimpatya sa amin? Wala man lang concern sa aming safety. Diba? Hindi naman chinek yung safety nila. Naiyak ka ba nun? Ang naisip ko rin sa Nedo, Father Llamaso, ang naisip ko rin, kasi hindi naman tanga yung mga tao eh. Hindi ba? Siguro iba nauuto, pero hindi lahat. Diba naaamoy naman agad natin yan eh. At least sa maraming Pilipino, kung merong pagpapanggap, kung merong drawing, kung merong script, nababasa yan eh. Tsaka pag na-overdo yan, sumasobra. Hindi ba? Tapos ito, dito ako medyo natawa kay Alan Peter Cayetano. Siya na yung nagsasabi na meron daw mga pinapressure, tinatawagan na miyembro ng mayorya para bumaligtad. Mga platters. Mga platters. Eh, di ba ginawa nyo rin yun? Diba? Nakagawa nyo lang yun eh. Ito pa, ito yung weird, no? Wala tayong nadinig kay Tito Soto na nagsabi ng ganon. Diba? Wala siyang sinabi na, actually, may mga tinatawagan ng miyembro ng mayorya, talagang pinapressure eh. Nagpa-plot sila para patanggal ako. Wala tayong nadinig sa kanya, diba? Sinasabi niya, I understand, ito yung proseso dyan. If you have the numbers, okay. I serve at the pleasure of my colleagues. Ito, ramdam na ramdam yung paranoia eh. Baka ganun yata kasi pag dubious yung intention mo sa pagpasok o pagkuha ng posisyon. Baka lang naman, hindi ko sinasabi, no? Dubious na nga yung intention mo, meron ka pang sense of entitlement, tapos self-righteous pa yung dating mo, di ba? So, ano yung pelikula na yun? Yung Liar, no? Tapos sinungaling ka pa. Talagang magfa-fumble ka sa sarili mong sa sarili mong mga kasinungalingan. Yung, di ba, yung nagtatumbling-tumbling ka, hindi mo na alam kung ano yung totoo tsaka kasinungalingan dahil mismo sa iyong sariling kasinungalingan, no? Nadudulas ka. Kaya talagang platters talaga kayo eh. Merong pagkalaw diyan sa Senado para palitan itong si Alan Peter Cayetano. Huwag nating Meron? Oo. Okay, ang tanong, how likely that he would be able to keep that position by tomorrow? Sa pagbubukas sa Senate Impeachment Court. Kung ikaw ay nasa majority, tapos kung nakita mo yung nangyari nito mga nakaraang araw, no? Sobra ka naman talamak, no? Sobra ka namang tanga, no? Sobrang punong-puno ka ng malisya para hindi magdalawang isip na maging bahagi ng mayorya ni Alan Peter. Di ba? Pero
marami naman dyan, sobra talaga. Pero baka may ilan na based on their political calculation, no, ay baka nag-consider na umalis sa mayorya ni Alan Peter. Di ba? Okay. Okay. Meron lang ako Pero, naisip sa... pwede ba sumingit lang? pwede. Pero kakantsawan ko yan. Kakantsawan ko kayo, miski at least 1 week. Ngayon nyo lang na-realize yun. Kailangan pa magkaroon ng ganito katinding iskandalo bago nyo ma-realize yun. Okay, go ahead. Kaya, hindi ako magugulat na kung bukas ay may bago ka ng Senate leadership. Ngayon, kung ikaw ay masaya sa bagong Senate leadership, is another thing. Dahil kung karamihan sa Senado ay magkakamuka, no? Karamihan sa Senado ay mayroong mga skeletons in the closet. No? You are left to choose between several lesser evils. At lesser evils are still evils. Just lesser. Diba? Yun yung problema. Parang impeachment yan eh. Diba? Kung gusto mo matuloy yung impeachment, kailangan mo ng 2/3. Para magkaroon ka ng 2/3, kailangan mong kumuha ng mga senator scoundrels. Hindi senator judges, senator scoundrels para makasama doon sa 2/3. No? Ganun din bukas sa usapin ng Senate leadership. Okay. Pag-usapan na natin yung dalawang posibleng pumalit. Ito. Tito Soto o Mig Zubiri as possible replacement for Alan Peter. Pati ba si Win lumulutang? Ano ba sino pangalan niya? Pero ano ba? Ganun ba kalakas? Nadidinig yung pangalan ni Senator Win, pero kasing ugong ba siya nitong dalawa? Well, syempre, mas malakas yung dalawa dahil yung isa ay dati lang Senate President at syempre meron siyang support base sa loob. Parang maliban dating Senate President. Oo, maliban Senate President Soto, maliban dun sa kanyang feeling niya na tinraidor sila kasama sa mga pulong until last minute, yung pala ay nasa kabila na at nagre-report. Yung si Zubiri naman, dati na ring Senate President at may suporta dun sa mga lesser evils. Kaya andiin sa lesser evils, ha? Oo. Diba? So, yun yung problema mo. You need numbers, no? Pero yung numbers, para makuha mo yung bagong majority na hindi ganun kabago, ay kinakailangan mong kumuha doon sa mga bumalentong, doon sa mga nakailang talon. Tumbling. No? Tumbling. So, kinakailangan, alam mo naman, itong mga tumambling na ito ay mga easily lesser evils. So, sino ba yung huling ang naisip ko kasi ano ba ang mong gusto? Papalitan si Alan Peter? No? Or tawag dyan, manatili si Alan Peter. So, ganun yung isang primary choice bukas. No? Bukas or ngayong gabi. Paano? As we speak, pakiramdam ko, tuloy yung mga negosasyon. Pakiramdam ko lang. No? Pero Sen, no? Father, kung titingnan niyo yung body language nitong si Alan Peter Cayetano, alam mo threatened no? Bawat buka ng bibig, no? Nagagalit sa platters, no? Tapos, pinapabango pa yung sarili niya na sisimulan niya ang impeachment bukas. No? Ano pa bang gusto niyo? Sisimulan ko nga yung impeachment forthwith. Diba? Hindi naman yan ang issue, Yun ba yung issue? Kaya pinapabago niya. Kaya mag-apologize daw yung mga Lodins na nagduda sa kanyang pagsisimula ng impeachment. Diba? Ayun ba yan? Pero isipin mo, Father, parang ito yung sakit din siguro para sa isang Alan Peter Cayetano. No? Isipin mo, matanggal ka after a week. Senate President for 7 days. Sakit nun, No, dalawa yung kanyang dalawa yung kanyang historic na naging role. Una, the shortest Senate President, no? Shortest term as Senate President. At ikalawa, the worst Senate President.
Diba? Kung So, sakasakali. ano naman pupulutin nun? Mm. No? Ang problema nito, Pupulutin. hindi mo na pwedeng pabalikin si Bato. Baka naman sabihin, balik ka dito. Ano? After everything, babalik ako para Nauto mo, bumoto. nauto mo na ako. Muntik na ako hindi makaalis. Muntik na ako hindi makatakas. Di ba? Oo. Nauto mo na ako. Babalikin mo ako ulit. Oo. Oo. Kanina naman ako sasakay palabas. Sabi siguro ni Bato. Sumakay na ako sa kotse niya. Inamin naman ni Alan Peter, di ba? Oo. Yung problema, yung palabas, ang daming gulo. Kaya hindi smooth. Ha? Oo. Tapos papabalikin mo na naman ako. Di ba? Next time na madapa sa hagdanan nyo, baka balinog nun. Nakakahilo eh. Pinabalik niyo ako para bumoto. Tapos may NBI. Di ba? Ako tuloy naging issue. Oo. Nagsimpatsa ka tuloy kay Bato. Oo, parang bigla ko naawa kay Bato. Lalo nagkasugat-sugat yung daliri. Nauto na nga. Tapos pabalikin pa. Sobrang uto-uto na yun. Natawa lang ako. Paano kaya yung mga bumaliktad? Pag bumaliktad uli, actually nakakahilo yun, no? Kunwari itong magkapatid na bilyar, hindi ba sila nahihilo yung patalon-talon na gano'n? Tingin mo, they care? Naisip ko lang naman. Di ba, baka nakakahilo physically. Oo. Di ba? So, pag bumaliktad sila, hindi natin babanatan ng isang araw. Isang araw lang. Dapat kinabukasan. Tsaka natin babanatan, di ba? Pwede ba gano'n? May one day na truce. Ganun ba? Si Senator Loren, mukha bang babaliktad? Hindi ko alam, pero hindi siya welcome kung Soto presidency. Siguro sa Mig Subiri, baka welcome Pwede siya pa, dahil pwede, no? cynical din naman yung mga yun di ba? Pero kahit pa paano naman, may integrity naman si Senate President Soto, Ping Lacson, no? At yung grupo niya, di ba? Kumpara naman dito sa lesser evils. Kitang-kita yung pakikibahagi ng mga mamamayan, no? Yung bang very, very involved and engaged yung mga tao. Kunwari, ito, di ba yung ginawa, yung pagkondena ng school ni di ba? Yung mga alumni, tama ba? Oo. Alumni. Yung mga magkakaaway ng mga partido nung college, nag-unite, no? Sa Masa at saka Tugon, no? Si Alan Peter yata Tugon nun no? Nag-unite sila para batikusin siya. Mga student leaders ito Oo. Tsaka itong pagbalimbing ni paglipat-lipat nitong si Loren Legarda, talagang hina-highlight uli, no? Pero nung ko lang na-realize, no? Parang kailangan din ng ng konting pagbabalik tanaw ng mga kababayan natin. O baka dahil masyadong bata yung generation ngayon, no? Ako kasi ako nagulat diba pag parang nagulat ako doon sa reaksyon ng mga nagulat. Pabayaan mo na yung mga bata. No? Hindi naman nila inabutan yung pagtumbling-tumbling yan di ba? Oo. Lalo nung isang bahagi na tumakbo siya sa vice presidente. Tama, di ba? Iniwan niya yung partido niya para makatakbo siya for vice president. Ayun. At marami pang bagay. Marami pa, oo. Pero gano'n that's politics Pero nga, as we speak, ano ba yung likelihood? Kumbaga... Mapapaltan? Most likely. Pero until it happens, it didn't happen. Pero very likely na mapapaltan. Mas ang usapin, sinong papalit. Siguro by lunchtime tomorrow, meron ng mga indications, meron ng mga marites na makapanggagalingan ng balita. Pero Father Lamaso, ang naisip ko rito, kung ikaw naman yung soft member ng new majority, na dating member ng old minority, na soft din naman to begin with, na ang term lesser evil. Parang nalito na ako. Yun na yun. Soft. Diba? Hindi, actually, meron silang excuse. Diba kung isipin mo, Father, Sen? Meron silang excuse We didn't sign up for this. Diba? We want to protect the institution. Yan. You cannot trust someone like him. Diba? Who plunged the institution into chaos. Into the abyss. Ayun.
'Di ba? Pwede, 'di Diba? ba? Meron kang dahilan eh. Ang problema, nandun sila eh. Nga. 'Di ba So, nandun sila nung nagba-vlog? Dapat kayo nandun. Tsaka Ito oo. pa, no? Ito pa isa sa nakikita ko sobrang sobrang kagara pala ni Alan Peter Cayetano. Yung isisi, yung mag-insinuate na merong advanced information yung bago minority, kaya sila nawala. Di ba no? Kaya nakanto siya. Wala ka naman dun nung in-adjourn namin eh. Wala ka ron, 5 kami nandun eh. No? Ano gagawin namin? In-adjourn na. Hihintayin namin yung plot na hindi naman namin alam. Hindi, tsaka ang bait pa nga ng response nila, si Narisa Ontiveros, Kiko Pangilinan, di ba? Sino pa ba? Si Erwin Tulfo, di ba? Descende pa nga yung mga sagot eh, di ba? Isipin mo parang insinuate na kami kasapakat dito. Kaya kami umalis. Di ba? Grabe, no? Di ba? Tindi, di ba? Bibilib ka rin naman eh. Di ba? Ma-amaze ka rin eh. Meron ka ba ron na grudging na na pagbilib? Kahit grudging man lang. Hindi ko kaya yung ganun. Sen, hindi ko kaya.